Okay guys, so discuss natin yung shear in beams. Okay? So another type of failure that our beam experience is shear, no? Aside sa bending. Okay? So yung mga cracks sa beam, so mostly that is caused by the increase nung shear stress, no? So pag makikita kayo ng mga diagonal na cracks dyan sa mga near support, no? So probably that is caused by shear, no? Increase in shear stress. Pag doon naman sa maximum moment, or let's say kung simply supported beam, doon ka sa gitna, pag may mga cracks doon sa bottom na part, yung sa tension na part, so yun yung mga cracks caused by bending, no? So kung i-illustrate ko yan, parang ganito yung ano niya. So kung ito yung ano natin, yung beam natin, let's say ito yung beam. Okay. And tsaka yung isa is ito. So pag mapapansin mo yung mga cracks dito sa ano, pag may mga cracks yan, let's say ito yung mga cracks. Yan. May mga cracks yan dito, no? So ito yung sa bending. Pero sa shear is ganito, no? May mga cracks kang makikita na ganito. Minsan dito sa compression bar, yung iba nga sasabog yan no? Sasabog yung konkreto dito. And mga ganyan na mga cracks, no? And minsan ganyan gahaba, or minsan mag-break na talaga ng paganyan, no? So that is caused by shear. And magkabilaan yan, no? Magkabilaan yan. So yan, kung makikita ka ng mga diagonal na cracks, so approximately that is 45 degrees, no? Yeah, sa ano natin, sa mga formulas nung pag-compute nung spacing ng shear, that is based on 45 degrees na assumption for diagonal. Okay, so much for that. Ito yung mga failure modes. And beams, no? Meron din tayong deflection, pero ano na siya, sa medyo related na siya for architectural na mga issues, no? So minsan di gusto ng architect na ano, kahit ikaw din, no, ayaw mo nagde-deflect yung ano, delikado din yun So medyo more on serviceability yung deflection. So di naman siya nakaka-alarma. Yung nakaka-alarma lang talaga yung shear tsaka bending. Okay? So anyway, yung mga shear failure, ito yung mga ano niya, no? Parang behavior niya at different segment ng beam natin. So pag less than ka nung effective depth, yung effective depth, that is yung location ng centroid ng tension bars from the top fiber, no? So makikita mo yan dito. So pag less than siya, or at D siya na distance, splitting or true shear failure. Okay? True shear failure. So dyan natin dinidesign yung beam, no? Hindi yung shear sa support yung ginagamit natin. So ito yung critical section actually, yung distance ng effective depth. And then pag dito ka sa segment na D to 2.5 nung effective depth, so shear compression failure. So makikita ka na dito na, di ba? Compression. So medyo sasabog na din yung mga concrete pag sobrang na talaga yung stress, no? Sasabog yung concrete yan So kung nakikita kayo ng beam test, so nakikita mo yung shear beam sa shear test. So yun, nakikita mo na parang ipopulverize niya yung concrete dyan, no? So yun yung shear compression failure. So at greater than nung 3 times nung depth, dito na yung diagonal tension failure. Okay? So dyan na magka-crack yung beam natin. So anyway, kung makikita mo yan, parang ganito yan, no? Diba? Ayan, no? Lagim, no? Dito sa support, patungo siya dito, no? Laki nung sinabog niya, no? So talagang grabe yung increase nung ano natin. Okay? So ito yung crack. Kaya pag
shear, yung dinidesign na kailangan natin ma-support yung ano yung crack na yan Kaya naglalagay tayo ng mga stirrup na, yung mga bakal diyan. No? Parang tinatahi natin yung cracks, no? So, dito is sabog na kasi, no? Pero yung dinidesign natin, hindi natin ina-assume natin na ganyan, pero tinatahi na natin siya agad, no? So, andun na yun, naka-built-in na yun sa beam natin. Kaya naglalagay tayo ng stirrup for that diagonal cracks. And by theoretical, that is approximately 45 degrees. Okay? So, ganito yung assumption natin. That is 45 degrees. Okay? Anyway, tanggalin ko lang yan. So, at least alam nyo na kung bakit tayo naglalagay ng cracks. Okay? So, ganun, no? So, pwede rin yung lala, yung patulad nung kanina. Baka ganito yung cracks niya. Depende kasi yan, no? Minsan, gaganyan siya, malapit sa support. Basta, gaganyan, no? So, mas maganda pag nadidesign mo talaga ng maayos yan. Okay? So, anyway, yan lang man din yung mga segment ng mga failure ng shear. So, yung napaka-importante sa atin is paano mag-design, no? Which is ito yan, no? So, let's talk about how to design stirrups. Okay? So, considering meron tayong simply supported beam dito that is loaded with uniformly distributed load na WU, no? So, pag sinabi nating WU, that is the ultimate factored load, no? So, probably makukuha natin yan by formulas in load combination. So, for example, pwede tayong gumamit ng 1.4 nung dead load plus 1.7 nung live load, no? That is for 2001 NSAP code. Okay? Or pwede rin yung bago ngayon, yung 1.2 nung dead load plus 1.6 nung live load, that is for 2010 or same din yan sa 2015 na NSAP code. Okay? So, isa lang yan, no? Actually, marami pa yan, So, dun mo siya makukuha na sa mga load combination. Ano yan sa NSAP, makikita mo yan. So, provided meron tayong simply supported beam, no? Back tayo sa structural analysis natin. So, pag i-draw natin yung shear diagram niya, so ito yung magiging itsura, no? Diba? Yung ito. Highlight ko lang, no? So, ito yung magiging shear diagram niya. I know familiar kayo dito. Ayan, no? So, yung shear diagram na yan, hinihiwa natin yan into different region. So, meron tayong shear needed for stirrups, and we have shear strength nung stirrup and shear strength nung concrete. Okay, dinidivide natin yan. So, makikita mo dito yung region na to. Ang titignan mo yan, yung highlighted ng parang red-orange. So, yung dito na section, patungo yan, yan yung shear strength of steel or yung stirrup natin, no? Kaya dyan natin nakikita yung VVS, no? Nakikita, VVS, okay? So, dyan. So, yung bottom naman, patungo dito sa reference natin na zero shear, yung ito. Ay, wait. Kunin ko lang muna. Yan. So, makikita mo dito na zero. Parang reference mo yan, no? Parang boundary niya. So, dito naman, yung shaded by green color, yan yung shear carried by the concrete. Okay? So, ganun, no? So, considering dito sa kabilang side, kasi symmetrical naman din, so di ko na ipakita yung kabila. Dito na lang sa kabilang side, no? So, makikita mo dito, yung shear carried by the concrete is labeled as the VVC. Okay? VVC. So, in total, yung ultimate or yung design shear load na i-design natin, ayun yan, design shear load, yung VU, okay?
So makikita natin dito na yung VU is just VVS plus VVC, or yung VU is just VVS plus BC. Okay? So yung VU divided by V is equals nung VS plus VC. Yung VU na yan, that is also VN. So VS plus VC. Okay? So yung VU dyan, yan yung ultimate design shear load. And then yung VN dyan, yan yung nominal design shear load. Okay? So yung formula nung VN is just VU over V. Okay? So I think nakikita nyo yung mga formula na ganyan. Yan, na? So theoretically, meron tayong Vmax, di ba? So kung magdi-design tayo ng beam, dapat sa maximum tayo. However, yung code is ina-allow tayo na mag-design at distance D, no? Yung D dyan, yan yung effective depth kung may bakal tayo dito. Dito, kung may bakal tayo. Effective depth na yung location ng tension bar. So ito yung ayan, na. So pwede mong i-design yung beam using yung Vmax. However, hindi economical yan, no? Yung sabi ng code is permitted tayo na gumamit nung VU, no? Pini-permit tayo ng code na gumamit ng shear at distance D, no? Bali parang critical section yan, no? So bali ito yung critical section. Okay, so pini-permit tayo ng code na pwede ka mag-design ng stirrup using yung VU, which is lesser than yung Vmax. Yeah? Yung VU is less than yung Vmax. So ano nangyayari, no? So bakit ganun, sir, no? Ba't mas maliit yung i-design? Di ba dapat yung Vmax, na? Yun nga, pwede ka man mag-design gamit yung Vmax, pero pini-permit tayo ng code na gumamit ng VU for, I don't know, safe pa man din siya, no? Kasi dito man din magsimulang mag-start yung crack. So ina-allow tayo na, or pini-permit tayo na gamitin yung VU. Aside from that, for economical purposes, no? Mas maliit yung makukuha mong stirrup dito kaysa dito, no? So maraming stirrup yung kailangan mo kaysa dito sa VU, no? Kasi by quantity, mas maliit yung VU. So anyway, safe pa man din yan. So, kaya ito yung ina-allow ng code natin, no? So tandaan nyo na lang lagi na VU yung gagamitin natin sa design. Okay? So kung magmakahanap ka, kung meron kang mga shear, for example, meron kang shear diagram na like ganito, na? Like ganyan. Kung ito yung Vmax mo, so kukuha ka ng distance D, and yun yung gagamitin mo sa design, no? Kasi pinipermit tayo ng code na pwede mong gamitin yan, no? Walang problema yan, no? So tuon na lang daw para madali. Tuon na natin code. Okay? So kung dito naman yung Vmax mo, so diyan ka kukuha ng D, and yan yung gagamitin mo na VU pag di-design. But in this instance, kung dito yung Vmax mo, so at distance D, kukunin mo yung VU dun. Okay? So ganun lang yung mangyayari, ha, pag magdi-design ka. So far, I think yun lang, no? Okay. So punta na tayo dito sa VU. So VU, then meron tayo ditong distance na VBC, yung point na to. Gawin ko lang black yung kulay. Ito yung VU. Ito yung V. Okay, ito yung Vmax natin. Ito yung VU. Then ito yung VBC. Okay? Yung VBC. Less than ka ng VBC. Okay? Less than ng VBC. Yung VU mo is less than ng VBC. So yung minimum area of stirrup is needed. Okay?
minimum lang yung kailangan pag less than ka. Okay? Minimum area. So, ano yung formula ng minimum area na sinasabi ng code? So, may formula yan actually. So, pag susolve natin yung EV minimum, okay, kung kukunin natin yung EV minimum, dito na lang, add page. So, I have EV minimum here. So, minimum shear reinforcement. Okay. So, yung EV natin, minimum is just equal to 0.062 square root ng FC prime VW ng spacing all over yung FYT. And this must be greater than or equal no? This is 0.35 BW times yung spacing all over yung FYT. Okay? Or pwede nating sabihin na yung EV is greater of these two formula. Okay? So, yun lang, no? So, once makuha natin yan, so wala tayong problema, no? Yun yung gagamitin natin dito sa range na to, no? In between nung phi BC tsaka yung phi BC divided by 2. Okay? So, pag makikita mo dito na dito naman siya less than nung phi BC divided by 2, so no stirrups needed, no? So, wala nang kailangan na stirrup pag andyan ka na part, no? So, mamaya pakita natin yan. So, punta tayo dito sa VC tsaka yung VS. Okay? So, yung shear strength of concrete, yan yung BC. So, according to 2010 or 2015 NSAP code, there is just 0.17 nung factor na to, which is approximate, ginagamit natin dyan is just equal to 1. So, pero sa NSAP, meron yan, no? Maraming values yan. Pero, 1 yung gamit natin, no? Pag nagde-design tayo ng beam. Okay? And then, square root nung FC prime BW times nung depth. Okay? Sa 2001, that is just 1/6 nung square root nung FC prime BW times the depth, no? So, 1 divided by 6 is 0. Ilan yan? 1667. 1 divided by 6 is, ayan. So, approximately 0.17 pa rin. Yeah? So, halos pareho pa rin siya sa 2001, yung 2010. No? So, medyo approximate na lang siya. No? Parang ni-round up na lang nila. Then, we have also the reduction factor that are used in 2001. That is 0.85. So, 2010 or 2015, that is 0.75. Okay? So, take note of that. Then, sa shear strength of stirrup, so, di ba meron tayong formula na to? Galing dun sa shear diagram. Then, pag i-divide natin lahat yan by phi, yung makukuha natin na formula for the VS is VU over phi minus the VC. Where yung VU over phi is yan yung nominal shear strength. No? So, once makuha mo yan, kailangan mong i-check yung VS. No? Dapat less than or equal siya sa 0.66 square root nung FC prime BW times the depth. Okay? So, okay yung design. No? Pag nangyari na greater than siya, so ibig sabihin, yung section is not adequate to carry yung shear. So, we need to adjust yung beam size or yung section niya, yung beam section. So, ganun. Then, we have also spacing of stirrups. So, simplify ko lang yung formula niya. Alam natin yung stress is just force over yung area, no? Considering yung stirrup, so ibig sabihin yung shear, na. So, yung stress ng stirrup is FYT. So, yan yung yield stress ng stirrup natin. And then, yung force natin, yan yung VS, yan yung puputol nung bars natin, no? Kasi kung ito yung beam natin, then meron tayong mga stirrup dito. No? Puputulin niya yan, eh. No? So, yan. No? Yan yung VS niya. No? So, dyan natin makikita yung VS divided by yung area nung
shear, no? So, yung mga area na to, no? Yung puputulin niya. So, ilan yung area ng mga rebars na yan. Okay? Yung stirrup na yan. So, yun, no? So, kailangan lang natin makuha yung total area ng shear, no? Yung puputulin niya. Yan yung N times ng EV. Yung EV is depende yan, no? Kasi kung sa side cross-section yan, di ba ganito yung magiging itsura ng stirrup niya, no? So, yung EB is depende. Kung tulig siya, so ibig sabihin, magta-times 2 ka pa niyan, no? Hindi pa kasali yung N dyan, no? So, magta-times. Pag 3 lig yan, so, kailangan mo patang i-times, no? So, bali times 3. So, depende yan, no? So, bali, ito, depende yan. Kung 2 lig, so, pwede 2 times pi over 4 diameter ng stirrup squared. Or kung 3 ligs, so, 3 times pi over 4 diameter squared. So, ganun yung formula nung diba? Ito is 2 lig. Then, ito is 3 lig. So, ganun. So, pag gusto mong makuha yung number of stirrups, so, diba, alam natin, for example, ito is effective depth mo yan, no? In distance ng depth. So, meron kang mga spacing dito. So, makukuha mo yung number of stirrups, D divided by S. So, kung i-rearrange natin to lahat, so, meron tayong formula. And if we rearrange that by solving yung spacing, so, ito yung formula natin. So, ito yung formula nung spacing nung stirrup. So, pwede, ito na lang din yung memorize mo. Madali man din tandaan. Okay? So, ganun lang. No? Ganun lang. So, yung spacing na yan din yung gagamitin mo pag solve nung minimum shear reinforcement, yung S dito. So, yun pa rin yung value yung gagamitin mo. So, I hope klaro tayo dyan. Then, we have also the maximum spacing nung stirrup. So, ito yung mga range nung natin. Yung VS, so 1/2 nung VC. Okay, so pag dito siya na range, base less than siya nung 1/2 nung BC, so bali yung VS mo. Kasi kukomputin mo yung VS eh. So, pag yung VS mo is less than nung 1/2 nung BC, so dito yan. Pag in between siya nung 1/2 nung BC tsaka yung twice nung BC, so bali dito siya na radian. So, ito naman yung gagamitin mo for the maximum spacing nung stirrups. Pag yung VS mo is greater than nung twice nung BC, greater than siya nito pero less than siya nito, so bali in between siya nung 2BC tsaka 4BC. So, ito naman yung spacing na gagamitin mo for maximum speed. And then, pag greater than siya nung 4BC, that is not allowed in the code. So, bali greater than siya nito. So, yan, no? Ulitin natin, pag yung VS mo is less than nung 1/2 nung BC, so dito siya na region, ito yung gagamitin mo. Pag in between siya nung 1/2 nung BC, tsaka yung twice nung BC, ito yung gagamitin mo. Pag in between siya nung twice nung BC or less than siya nung 4 nung BC, ito naman yung gagamitin mo. Pero pag yung VS mo is greater than 4 VC, that is not allowed in the code. So, you need to change your section. Okay? And, or yung stirrup mo, no? I-change mo. Depende. Hanggang maging allowed siya ng code. So, next is kukumputin mo yung VN. So, or yung VU divided by phi. So, pag yan less than ng 1/2 ng BC, so, ito naman yung formula yung gagamitin mo. So, kailangan mong i-check yung VS tsaka yung VN. So, yun, no? Kailangan mo i-check yan. Then, pag yung VN mo is greater than VC, so, dito ka naman banda. Okay? So, pag dito ka na banda, check mo yung VS. So, kung saan siya na region, yun yung gagamitin mo na spacing. Okay? So, ganun lang guys. Dito sa maximum spacing of stirrups. Okay? So, kung titignan mo yung twice nung BC, no? In terms of BC, that is, diba? Twice times 0.17 or yung 1/6. 1 divided by 6, that is 0.33. So, I think familiar kayo dito sa 0.33. Diba? Na region. And then, dito is 0.66. Diba? And then, ayan, no? Ito is yung phi BC, diba? Ito yung section na to. Tinanggal ko lang yung phi. So, parang dito siya, no? So, no stirrups needed. Pero, meron tayong spacing na
allowed, no? So, hindi kasi pwede na, di ba? Walang spacing dito, no? Bali, kung ito yung beam mo, then meron kang rebars, then, ayan, nag-stirrup ka, no? Then, mga almost dito na yung VBC mo divided by 2, then dito is VBC divided by 2. No, gaganyan ka, di ba? Dito blanco, no? Delikado yun sa torsion, no? Bibiyak ka niyan. So, meron ding binigay yung NCP na spacing for that, no? So, pwede mong gamitin yan sa dyan na banda. Okay? So, pag less than na siya nung 1/2 nung BC, no? Tatanggal mo lang yung FIP. Yun eh. No? Sige, so sa next na video is mag-solve na tayo ng problem for design of stirrups. Okay? So, thank you. And that's it.